Okay, tingin muna tayo sa screen, JIP, para sa sample ng hoodie natin. Yan ang sample pictures. Nga pala, ilang pieces na lang yan at magbabago na tayo ng design. Kaya sa mga wala pang gabunan hoodie, order na kayo kasi meron tayong discount. Hanggang ngayong gabi na lang yung discount code natin, JDFIJD. Lagay nyo lang yung code na yon para magkaroon kayo ng cash discount. Muli nasa screen ang sample ng gabunan hoodie. Sana umorder na kayo. Nariyan yung link sa ibaba para maka-order. Yun lamang, maraming salamat. Simulan na natin ang kwento. Bumalik ang bata sa pagkakaupo at kitang-kita sa muka ang pagkabalisa. Ilang sandali pa, tuluyan ang pumutok ang araw. Hindi pa bumabalik si Lolo Pabling. Kaya naman nabagot ang bata at naisipang libutin ang kung anong meron sa bahay. Hanggang sa nakarating siya sa itaas. Napakalinis. At ang kintab ng sinag ng kahoy, para itong nakatapak sa salamin. Dahil kitang-kita niya ang sarili. Malawak ang itaas na may 5 kwarto. 2 ang bukas habang ang 3 naman sarado at selyado pa ng malaking kandado. Masusing sinilip ni Doroteo ang 2 kwarto. At ayon sa bata, nakakakilabot ang laman ng loob. May itim na napakalaking trangkador at may salamin na parang tinamaan ng kidlat. Nagkalat sa dingding ang iba't ibang mga larawan. Larawan na galing sa pinunit na dyaryo. Sa kanyang isipan, ito ang mga taong napatay ni Lolo Pabling. Naupo ang bata sa katre hanggang sa kamuntika na siyang mapatalon sa gulat nang biglang may nagsalita sa kanyang gilid. Paglingon ng bata, isang ubod na tandang babae. Puti ang lahat ng buhok at may mukha pa na parang tunaw na kandila. At yung suot, kupas na mahabang saya hanggang sa sahig at kulay berde. Napaatras si Doroteo, subalit bigla itong nagsalita. Huwag kang matakot. Ako lang to, katiwala ng tahanan. Tauhan ako ng lolo mo. Ako si Benigna. Kamukha mo pala ang tatay mo. Wika ng matanda. Nagpakilala ito sa pangalang Benigna. Hindi kagad nakapagsalita si Doroteo. Talagang kinilabutan ang bata sa itsura ng matanda. Para itong bumangon na galing sa libingan. Ilang sandali pa tumayo na si Doroteo. Naglakad siya papunta sa pintuan. Huwag po kayong lumapit sa akin. Diyan lang po kayo. Wika ni Doroteo. Muli namang nagsalita ang katiwala. Sinabing matagal na siyang namamalagi sa tahanan. Mahigit 100 taon na ang kanyang gulang at dating katiwala din sa tahanan ng ina. Pero mas matanda sa akin ang lolo mo. Huwag kang mag-alala. Wala akong gagawin sa'yo. Ganito lang talaga ang itsura ko pero isa akong tao. Ihanda mo ang sarili mo dahil mamaya lang may maririnig kang balita na hindi inaasahan. Antayin mo lang at ikaw na ang tumuklas. Wika ng matanda. Napakunot ang mukha ng bata. Nagtataka kung ano ang ibig sabihin ni Benigna. Teka. Paano ka nakarating dyan? Wala ka naman dyan kanina. Tinatakot mo ko eh. Tugon ni Doroteo. Nagkipit balikat si Benigna at nagsalita.
Malay ko, sinusundan lang kita. Kanina pa kita pinagmamasdan mula pa nung nakarating ka dito. Hindi mo lang namamalayan. Alam mo, marami ka pang bagay na dapat malaman. Sige, gusto mong maglibot-libot? Malaya ka dahil ikaw naman ang nagmamay-ari ng tahanan. Basta mamaya, mag-almusal ka. Matapos magsalita ni Benigna, naglakad na ang katiwala at dumaan sa kanyang harapan. Ngunit yung kilos nito ay parang nakalutang na tela. Nang mawala na ang matanda, dito na gumaan ang pakiramdam ni Doroteo. Pumunta siya sa beranda sa itaas. Kita mula sa posisyon ang kabilang bakod. May mga kabahayan din, pero hindi singluma ng bahay ni Lolo Pabling. May nakita siyang kalsada ngunit napakalayo. Hanggang sa nakarinig na lang siya ng ingay mula sa ibaba ng tahanan. Bumaba kagad si Doroteo at bumungad sa kanya ang ilang mga tao. Nagmamadali ang mga ito papunta sa isang kwarto, nasa bandang harapan ng tahanan. Napapaisip si Doroteo kung saan nanggaling ang mga ito at hindi niya naman nakitang dumaan sa trangkahan ng bakuran. Magpasaganon pa man, naglakas loob si Doroteong silipin ang kwarto. Hanggang sa nakita niya si Lolo Pabling. Nanlaki ang mga mata ng bata dahil napakaraming dugo ng katawan ng matanda. Lumapit siya. Tinitigang maigi kung ano ang nangyari sa lolo. Ngunit bigla na lang may humarang sa kanya na isang lalaki at sinabing doon lang mag-antay sa labas si Doroteo. Hindi niya dapat makita ang nangyari sa matanda. Hindi naman kumibo si Doroteo at sumunod na lamang. Lumabas doon sa gilid ng pintuan at nagmukmok. Hanggang sa sinara ng tao ang pintuan, kinakabahan na si Doroteo. Ilang sandali pa ay may lumabas ng kwarto. Ito yung lalaking sumita sa bata. Tinapik siya sa balikat at pinatayo. Kapansin-pansin sa tao na malungkot ang postura nito. Iba na ang naiisip ni Doroteo ng mga sandaling iyon. Ako nga pala si Gitaw. Galamay ng lolo mo. Patawarin mo ako, Doroteo. Hindi ko na siya naisalba. Nabaon sa katawan niya ang orasyon na siyang... Ano po ba? Na siyang nag-ano po? Patay na yung lolo Doroteo mo eh. Patay na ang pinuno namin. Wala na sigurong patutunguan yung grupo eh. Hindi namin alam kung anong gagawin eh. Wika ni Gitaw. Sa pag-alis ni Lolo Pabling kanina, ipaghihiganti nito ang pagkamatay ng mga magulang ni Doroteo. Ngunit hindi ito karaniwang kalaban. Malakas at nakatuon ang atensyon sa pagtugis sa mga aliwang. Isa ito sa dating grupo na humahawak kay Doroteo. Isang malaking sindikato ng droga. Pinapatumba ng grupo ang lahat ng kakumpetensya. Isa-isa nang pinapatumba ang mga hadlang. Walang iba kung hindi ang lahi nila. Nagdilim ang paningin ni Doroteo. Galit na galit ang bata at kitang-kita ang pagkiskis ng panga. Napapaatras si Gitaw. Gulat na gulat sa nakitang itsura ni Doroteo. Hanggang sa biglang umiyak si Doroteo. Humagulgol habang sinisigaw ang pangalan ng lolo. Sa hindi malamang dahilan, nataranta ang mga tao sa loob ng tahanan. Dahil habang umiiyak ang bata, malahalimaw ang lumalabas na tinig mula sa kanya. Lumapit pa si Benigna.
Inabisuhan ng mga galamay ng lolo na layuan ang bata. Napaaga ang paggising ng aliwang. Kung gusto niyo pang mabuhay, lumayo kayo sa kanya. O hindi kaya naman, itali niyo ang batang yan. Wika ni Benigna. Hanggang sa tinali na nga nila si Doroteo. Nagtataka naman ang bata dahil biglang nag-iba ang turing sa kanya ng mga taong nakakasalamuha sa tahanan. Nanlaban pa si Doroteo, pero dahil sa dami ng nakahawak sa kanya, wala siyang nagawa. May kung ano pang tinarak sa kanyang likuran na naging dahilan upang lumabo ang kanyang paningin. Hanggang sa nagising na lang siya't naroon na sa likod ng tahanan. Maliban sa nakabenda ang mga kamay, nasa loob pa siya ng kulungan ng aso. Tanghali ng mga sandaling ito, sumigaw si Doroteo at lumapit sa kanya si Kitaw. Hoy Doroteo, papatayin ka na sana namin pero pinigilan kami ni Benigna. Napaaga ang paggising mo sa dugo mong aliwang. Natatakot sa iyo mga sakop ng lolo mo. Kaya yan tuloy para din yan sa kaligtasan ng mga galamay. Mga mambuburo. Wika ni Kitaw. Teka. Hindi ko alam yung nangyari sa akin eh. Pwede na po ba akong lumabas? Normal naman yung tingin ko sa inyo ah. Saka, ano po ba yung mangbuburo? Tanong ni Doroteo. Ganon na lamang ang pagtataka ni Kitaw dahil hindi nagbago ang ugali ng bata. Kahit sinusumpong pa ito ng aliwang, tinitigan niya sa mga mata si Doroteo. Maitim at halatang kakaiba ang pagkatao. Pinalabas ni Kitaw si Doroteo, kinalagan at nagsalita. Nakakamangha ka bata. Batay sa mga nalaman ko, kapag sinumpong ka ng pagkaaliwang sa kauna-unahang beses, magsisimula ka agad yung proseso sa pagkahayok niya sa laman. Papatayin, tapos kakainin ito kung sino mang makita sa harapan niya . Kahit gaano pa kalapit o kahit mahal sa buhay, hindi niya sasantuin. Kakaiba ka. Nga pala, yung mga mambuburo, uri ng taong may kakayahan na parang aswang. Normal na tao kung kumilos. At saka iisipin mong imposible. Malalaman mo na lang na nasa tabi mo na sila. Pero hindi mo makikita yung pagdating nila. Pagpapaliwanag ni Kitang. Napakunot ang mukha ni Doroteo. Kaagad na alala ang matandang si Benigna. Inisip ng bata na isa palang mambuburo ang matandang katiwala sa bahay. Hanggang sa bumalik na sa diwa ng bata ang sinapit ng lolo. Sinabihan niya si Kitaw na papatayin niya ang mga taong may koneksyon sa nasabing sindikato. Habang nakikinig si Kitaw sa bata, napansin niyang pulido ang mga salita na lumalabas sa bata. Yung bang kitang-kita ang kuryosidad at matinding pagnanasa. Mabilis na pinuntahan ni Kitaw ang mga kasama. Nagmungkahi na hindi sila nawalan ng pinuno. May sumibol na bago at ito ay nasa katauhan ni Doroteo. Umalma ang iba sa mga katagang binitawan ni Kitaw. Sinabi ng mga ito na napakabata pa ni Doroteo. Hindi siya pwede dahil kailanman walang paslit na kayang mamuno. Kahit paslit man siya, parang mas matanda pang mag-isip kumpara sa inyo. Siya ang pinuno, sa ayaw at sa gusto nyo. Respetuhin nyo siya kagaya ng pagpupugay nyo kay Ma'am Pabling. Nagkakaintindihan ba tayo? Wika ni Kitaw. Wala ni isa ang nagreklamo at nagbigay ng karagdagang opinyon. 6 ang mga mambuburo na sakop ni Lolo Pabling at kasama na doon ang matandang si Benigna. Kinumbinsi nila ang bata na ito ang titingalaing bagong pinuno.
Ngunit tumanggi si Doroteo at sinabing hindi siya si Lolo Pabling, kung hindi isang hamak na palaboy lamang. Ngunit giit ni Kitaw, anuman ang sabihin ng bata ay wala siyang pakialam. Siya na ang kanilang titingalaing pinuno. Nagsala silang lahat ng mga sandaling ito. Nakita ni Doroteo na pababa ng hagdan si Benigna. May hawak itong mga papel na parang mga dokumento. Inilapag sa lamesa at tinawag si Doroteo. Lumapit naman ang bata sa kanya. Ito ang mga dokumento. Pagmamay-ari ni Pabling. Lahat ng ari-arian niya ang laman ng mga ito. Mga negosyo sa ibang lugar na pinanghahawakan lang ng mga tauhan. Mga lupain at marami pang iba. Wika ni Benigna. At dagdag pa ng matanda. Notaryado na ang mga dokumento. Galing ito sa abogado. Pirma na lang ang kulang para ilipat ang lahat ng ari-arian ni Lolo Pabling. Pirma na walang iba kung hindi galing sa batang si Doroteo. Hindi nakapagsalita ang bata. Nakatingin lang sa mga papeles na parang sobrang namangha. Ilang sandali pa, inabutan ng bata ng panulat at doon sinulat ni Doroteo ang kanyang pangalan sa papel. Matapos ang lahat, sinabi ni Benigna na ipagpapatuloy lamang niya ang adhikain ni Lolo Pabling. Manatiling nasa baba at wag sasandal sa ari-arian. Naintindihan naman ito ni Doroteo. Nagmungkahi si Kitaw na ihahatid nila si Doroteo sa barong-barong. Ngunit wag siyang mag-alala dahil may mga galamay sa paligid. Proteksyon niya ang lahat ng ito. At kung sakaling maipit sa hindi inaasahang sitwasyon, hindi partikular sa kalaban, kung hindi sa kahirapan ng buhay, tutulong ang mga galamay ni Doroteo. Isa na dito ang tindero ng karne sa loob ng bayan. Nanlaki ang mga mata ni Doroteo dahil ito yung tinderong ninakawan niya ng karne. Kaya pala kaibigan ng matanda at tumutulong sa kanilang buhay. Napangiti ang bata kasabay ng pag-iling. Hindi lubos sa kalain na may nangyayari palang hindi niya nalalaman noong kasama niya si Lolo Pabling. Nagtanong si Doroteo kung saan ilalamay ang matanda. Sinunog na namin yung bangkay. Magiging amaranhig yon kapag hinayaan lang. Tara na, magsisimula na ang bagong yugto ng buhay mo. Kasabay nito yung yugto din ng buhay naming mga sakop mo. Kung paano mo kami dalhin sa mga magiging pasya mo. Wika ni Kitaw. Tumango ang bata at sumunod na ng lakad palabas ng bakuran. Pagbukas ng malaking trangkahan, nagulat si Doroteo nang makita niya muli ang sasakyang kulay itim. Ito ang sumundo sa kanila ni Lolo Pabling papunta sa lugar. Pagbukas ng pintuan, nakita niya ang kapatid ni Lolo Pabling. Nakangiti pa ito at hinalikan sa noo si Doroteo. Sinabing sumakay na at baka abutin pa sila ng gabi bago makarating. Nakasakay na ang bata. Ramdam niya sa sarili ang saya sa likod ng galit at kalungkutan. Takip silim na nang makarating sila sa dating tahanan. Nagtataka naman si Doroteo kung bakit sumusunod pa sa kanya si Kitaw. Kaya natanong niya ito kung bakit. Ang sabi ni Kitaw, napagpasya niyang samahan sa bahay si Doroteo. Samahang tumira sa barong-barong. Napailing si Doroteo at sinabing wag na lang. Pero giit ni Kitaw na kailangan ng pansamantalang katuwang ng bata sa buhay. Hindi nila papabayaan ang kanilang pinuno dahil sa kasalukuyan nitong edad.
Hindi na nagsalita pa si Doroteo. Tumango lang siya at inisip na tama naman si Kitaw. Sa mga lumipas na araw, bumalik na sa normal na pamumuhay si Doroteo. Hindi na pumasok sa pagnanakaw o pagdadala ng droga, kung hindi naging basurero. Araw-araw nagsisikap si Doroteo upang makaahon. Katuwang niya si Kitaw na napakasipag din. Hanggang isang gabi, sinabi ni Doroteo na aalis siya at pupuntahan ng dating amo sa droga. Isa-isa niyang papatayin ang mga tauhan hanggang sa maubos na ang lahat. Pero inabisuhan siya ni Kitaw na huwag maging padalos-dalos. Dahil kung pupuntahan ito ni Doroteo, maaaring mag-udyok ito ng kapahamakan. Delikado. Dapat mag-isip ka muna ng plano bago mo pasukin ang mabigat na sitwasyon. Oo, nandito kami. Pero hindi namin may papangako na kaya ka naming protektahan. Lalo pat ang kakalabanin mo ang siyang tumutugi sa mga aliwang. Wika ni Kitaw. Hindi na kailangan mag-isip pa. Kilala ko ang lugar, pati na din ang mga tao. Pero ako, hindi nila alam ang totoo kong pagkatao. Tugon ni Doroteo. Diyan ka nagkakamali. Napukaw na ang aliwang sa katawan mo. Kaya sa oras na lumapit ka sa kanila, malalaman nila yun. Marami silang alam tungkol sa mga aliwang. May mga biyasa silang mga kasama, kagaya na lang ng mangkukulam, babaylan, pati na din pare. Wag mo sanang isawalang bahala ang sinabi ko sa'yo. Hindi basta-basta ang mga makakalaban mo. Wika ni Kitaw. Malalaman natin yan kapag nandun na ako sa lugar. Tugon ni Doroteo. Hindi na nakapagsalita si Kitaw. Kitang-kita sa mga mata ang malakas na kuryosidad ng bata. Ay naku, kakaiba ako magpasya kumpara kay Lolo Pabling. Nakakamangha ang katapangan. Hindi man lang niya sinabing samahan ko siya. Nakakalokong bata to ah. Mapapasubok ako nito eh. Wika ni Kitaw sa sarili. Nakaagad din namang sumunod sa bata. Habang naglalakad palabas ng eskinita, nararamdaman ni Kitaw ang unti-unting pagbabago ng aura ni Doroteo hanggang sa bigla na lang itong naglaho sa dilim. Katulad ng kilos ni Lolo Pabling. Mabilis na sinundan ni Kitaw ang bata. Sumuot sa mga masusukal na lugar, sa mga subdivision at mga malalaking establishmento. Gulat na gulat si Kitaw. Iba ang liksi ni Doroteo at halos hindi niya masundan ang tingin. Dagdag pa dyan, normal ang anyo ng bata at hindi nagiging halimaw. Hanggang sa huminto na si Doroteo, huminto na rin si Kitaw. Teka, bakit ka sumunod? Nakakagulat naman to oh. Nawala tuloy yung tapang ko. Wika ng bata. Nagbago ang seryosong mukha ni Kitaw. Napatawa sa isipan dahil sa naging reaksyon ng bata. Kitang-kita niya ang pagkagulat nito nang tumabi siya kay Doroteo. Pasensya na. Ikaw talaga. Nawala yung atensyon ko eh. Hindi ba mambuburo ako? Ito na ang lugar. Dito ko tinulungan yung lolo mo habang pinagtutulungan kami ng maraming tao. Nagkalat sa paligid ang kalaban, Doroteo. Ilang sandali lang, kapag naramdaman nilang may aliwang, paniguradong maaalarma ang buong lugar. Wika ni Kitaw. Hindi mo na kailangan sabihin yon. Kabisado kong lugar na to at alam ko kung alin sa mga bahay ang kasapi. Talamak ang droga dito, Kitaw. Wika ni Doroteo. Kaunting pagpapaliwanag sa lugar.
May naglalakihang mga gusali ang nasa unahan. Mga subdivision at katabi ng malawak na squatter. Maraming tao. Labas-pasok sa looban ng isang pasilyo sa squatter. Halatang abala ang mga ito sa pagpupuslit ng ipinagbabawal na gamot. Pinakikiramdamang maigi ni Kitao kung may lalapit ba sa kanila o maaalarma ang lugar. Ngunit wala naman. Normal lang at parang walang nasagap na aliwang. Iba kumpara nung pumunta si Lolo Pabling. Dahil ilang segundo lang, nilamok na ng mga kalaban ang matanda. Hindi siya nakalaban dahil biyasa ang tumugi sa matanda. Naglakad na si Doroteo. Pasimple namang nakasunod pa rin si Kitao. Kasywal na parang taga doon sila. Hanggang sa nakisabay ang bata sa mga taong papasok sa looban. Nakabuntot lang si Kitao at nagsindi pa ng sigarilyo. Kitang-kita sa itsura ni Kitao na kinakabahan siya. Samantalang si Doroteo naman, kalmado lang. Ilang sandali pa, may tumawag kay Doroteo. Napahinto naman si Kitao dahil baka nalaman ng mga tao sa lugar na may nakapasok na aliwang. Hoy bata, ang tagal mong hindi nakabalik ah. Sa kabagaling, mayaman ka na siguro ano? Wika ng tao. Tumangulang si Doroteo at sinabing babalik sana siya sa paghahatid ng bagahe. Tumangulang yung tao at sinabing sakto dahil kakarating lang. Hindi na nagsalita pa si Doroteo. Dumiretso sa isang makipot at madilim na daanan. Hanggang sa pumasok ang bata sa isang maliit na butas. Ito yung daanan ng mga pumupuslit sa lugar upang lumanghap ng droga. Kaliwat kanan ang mga maliliit na kwarto at may mga bangko at lamesa. Nakahanda na ang mga kagamitan kung sakaling may hihit-hitin na. Nasa labas lang si Kitao. Hindi niya sinundan pa ang bata dahil baka iba ang isipin ng mga tao. Hanggang sa may nakita ang bata sa isang butas, papunta sa bahay ng may-ari. Dito nakita ni Doroteo ang matandang lalaki. Rico ang pangalan nito at ito ay isa sa mga ulo ng sindikato. Kinamusta ang bata at sinabihan siyang magpapatid ng bagahe pero malayo. Ayos lang ba sa'yo, bata? Mainit pa naman ang otoridad. Kailangan mong maging alerto. Wika ni Rico. Hindi po paghahatid ang sadya ko sa ngayon. Kung hindi ang paghahatid sa inyo, sa kamatayan. Wika ni Doroteo. Sinunggaba ng bata ang matanda at kaagad na natumba. Tinakpa ng bibig. Hinablot ang lalamunan. At mabilis na binawian ng buhay si Rico. Muli JIP, nasa screen ang sample ng Gabunan hoodie. Ilagay ang code ng JDFIJD para maka-avail ng discount. Yun lamang, maraming salamat. Paalam.